And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinakamalaking balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. And I think mga kababayan, ito na yata yung pwede nating isampal, no, sa mga pinagsasabi nitong partido nila former President Duterte. Na di umano mga kapatid, hindi daw tayo tutulungan ng bansang Amerika. Diba? Ito ngayon mga kababayan, bansang Amerika mga kapatid, magbibigay ng pondo para palakasin mga kababayan ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Na kung saan mga kababayan, malaking bagay po ito mga kapatid para sa atin. Kasi nga mga kababayan, alam naman natin na kulang talaga tayo sa pondo mga kababayan para palakasin ang ating sandatahang lakas. So ngayon mga kapatid, bansang Amerika ngayong araw lang pumunta dito sa Pilipinas para i-announce mga kababayan na magbibigay sila ng tulong sa sa bansa natin para lumakas ang ating sandatahang lakas. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na nga mga kapatid, US pledge funds to boost Philippine defense amid China's dispute. Kasi nga aware sila mga kababayan na talagang matindi itong banta na kinakaharap natin laban sa bansang China. So ito ang sabi dito mga kapatid, the United States on Tuesday pledged funding of $500 million. Naku po, mga kapatid. $500 million yan mga kababayan. Na kung saan kung i-convert natin yan mga kapatid sa currency natin, which is peso, tumataginting po yan mga kababayan na around 29 billion peso. 'Di ba? 29 billion pesos po yan mga kapatid. Yan po ang ibibigay ng bansang Amerika mga kababayan sa Pilipinas para lang palakasin ang ating sandatahang lakas. Excuse. So dito walang mga kapatid, debunk na dito yung mga claim ng ating mga kababayang pro-China at kilala nyo na kung sino sila mga kababayan na di umano hindi daw tayo tutulungan ni Big Brother. Ang tanong mga kapatid, ano ang tawag dito sa $500 million na ibibigay ng Amerika para palakasin ang ating sandatahang lakas? Ano ang tawag dyan mga kababayan sa 29 billion, tumataginting na 29 billion pesos na ibibigay ng US? Hindi ba tulong yan? Diba? Diba matatawag natin mga kapatid na tulong yan? Ano yung mga sinasabi nyo dyan na hindi tutulong ang bansang Amerika? Yan na nga $500 million ibibigay para lang palakasin ang ating sandatahang lakas. $500 million for the Philippines Military and Coast Guard. Diba? In a big show of support for Manila as it faced Chinese actions and disputed waters in South China Sea. Sa madaling sabi mga kapatid, sinasabi dito sa balita na ito na itong ibibigay nilang suporta sa bansang Pilipinas mga kababayan para mas lalo pang lumakas ang sandatahang lakas natin dahil nga kulang-kulang tayo sa kagamitan mga kapatid. At may kinakaharap tayong banta ngayon laban sa bansang China. So nagbigay, gumawa ng inisyatibo nila ang bansang Amerika. 'Di ba? Natulungan tayo. Take note guys, hindi po ito pinanglimos ng bansang Amerika. Sariling pera nila 'to mga kapatid, na ibibigay nila sa bansang Pilipinas. Sabi dito, Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin meet the Philippine counterparts in Manila to reaffirm Washington's unwavering commitment to its oldest
treaty ally in Asia. Naku po mga kapatid, no? Talagang may value tayo, no, sa harapan ng Amerika mga kababayan. In-emphasize talaga dito mga kapatid, unwavering commitment to its oldest ally, no? Tayo yan mga kababayan, hindi China, hindi Japan, no? Hindi Australia, hindi Korea, kundi Pilipinas, oldest ally. No? Bago yan sila naging kaibigan yung mga katabing bansa natin mga kapatid. Bago yan naging kaibigan ng bansang Amerika, nandyan na ang Pilipinas. 'Di ba? Nandyan na ang Pilipinas mga kapatid. Tayo, no? Naging kaibigan na natin ang bansang Amerika. Nakipaglaban tayo ng sabayan kasama sila mga kapatid. No? Kasama natin ang bansang Amerika. Kaya ngayon, nire-recognize tayo ng bansang Amerika, mga kababayan. No? Nag-aalala si Big Brother. No? Kamusta na kaya itong little brother ko sa Asia? Nako, balita ko, tinatakot daw ito ni Xi Jinping. Padalahan nyo nga ng 29 billion yan. No? Para mas lalo pang lumakas yung kanilang sandatahang lakas. 'Di ba? Para makabili sila ng mga bago nilang mga armas dyan. And malay nyo, mga kapatid, no? Hindi lang ito ang ibibigay ng US. 'Di ba? Ano sabi ni Duterte dati mga kababayan? Ayaw niya sa Amerika dahil puro daw luma ang binibigay ng Amerika. 'Di ba? Kung naging mabuti lang sana siya mga kapatid sa bansang Amerika, di sana may mga ganito din. 'Di ba? Hindi lang siguro ito yung natanggap natin sa bansang Amerika mga kababayan. No, kung hindi lang nagpakita ng kaduwagan niya si Duterte. Kanya nga lang mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo, nung naupo si Duterte mga kababayan, sinipa niya ang US. Imbis na makipagdialogo siya doon, makipag-usap kung ano bang magandang gawin dito kasi na-timing talaga sa termino ko, no, yung pagka-award ng ng West Philippine Sea, nung na-award sa amin yan, na-timing talaga, baka may pwede kayong maitulong sa amin. Imbis na lumapit siya doon, no, para kausapin yung mga opisyal doon, nako, pinagmumura niya mga kapatid. Pinagmumura niya ang mga taga-US. Pinalayas niya yung mga sandatahang lakas, no? Yung mga tropa ng Amerika dito dati, pinalayas niya. Sandatahang lakas yung balikatan, no? Balikatan pala, sorry. Yung balikatan, tinanggal niya. 'Di ba? Imbis na mahasa yung ating mga kasundaluhan, wala. 'Di ba? Imbes na magkaroon ng idea yung ating yung ating sandatahang lakas kung paano ba yung mga makabagong estilo ngayon sa pakikidigma, no, sa pagdepensa, 'di ba? Wala nang ganon. Kasi nga mga kababayan, sinipa niya ang Amerika. Pero kung naging mabait sana siya sa Amerika mga kapatid, kung sinundan lang sana niya yung yung ginawa ni former President Aquino, hindi sana mga kababayan hindi lang siguro $500 million yung binigay sa atin nitong bansang Amerika. Sobra-sobra pa siguro mga kapatid. 'Di ba? Kaya nga lang iba yung kanyang ginawa Pinagmumura niya mga kababayan ang mga mga taga-US. Ito ba mga kapatid, sabi dito, this level of funding is unprecedented and it sends a clear message, no, of support for the Philippines, 'di ba? From Biden-Harris administration. Sana all. 'Di ba? May pa goodbye gift pala itong si President Biden mga kababayan, Naku po. Galing pala ito talaga mga kababayan sa Biden-Harris administration. Siguro sabi ni Biden, bago ako umalis sa pwesto, sisiguraduhin ko muna na makapagbigay tayo ng tulong dito sa bansang Pilipinas kasi nga mas kailangan nila ito ngayon dahil sa kanilang kinakaharap na banta laban dito sa bansang China. Kaya sige na, ipunta kayo ng ng Pilipinas, kausapin niyo sila doon at i-announce niyo na bago ako umalis sa pwesto ko, magbibigay kami, magbibigay tayo ng suporta sa kanila worth $500 million.
Diba? Sana all, mga kapatid. Oh. The level of fundings is unprecedented and it sends a clear message of support for the Philippines from Biden-Harris administration, the US Congress, and the American people. Ibig sabihin, mga kapatid, bukal sa loob ng bansang Amerika itong tulong na ito. No? The US Congress and the American people daw. Pero ano sabi ni Scott Ritter, mga kababayan? Yung yung convicted criminal sa US na nag-viral sa social media dahil pina-viral itong mga DD shit. Hindi daw tayo tutulungan ng US. Hindi daw tayo mahal ng US, mga kapatid. Pero anong sabi dito? No? Galing ito sa administrasyon ni President Biden. No? Galing ito sa Congress ng US at sa mamamayan ng bansang Amerika. Oh. 'Di ba? Debunk si Scott Ritter dito, mga kapatid. Debunk na. 'Di ba? Isa siyang huwad. 'Di ba? Ang klaro dito ng pagkasabi, oh. Ahead of this ahead of their meetings, no? Blinken and Austin meet with the President Ferdinand Marcos Jr., no, who has moved, no, the Philippines closer to Washington. O, diba? Si Marcos lang talaga ang gumawa niyan, mga kapatid. Noong kapanahonan ni President Noynoy, okay na yung relasyon ng Pilipinas at Amerika. Pero nung dumating si Marcos, mga kababayan, no, mas naging close pa tayo lalo sa bansang Amerika since he replaced Rodrigo Duterte. Diba? Who was openly hostile to the American and pursue warmer ties with China during his 6 years term. Oh, diba? Ibig sabihin nito, mga kapatid, nagdamdam ang Amerika noong tinuligsa sila ni Digong. Diba? Nagdamdam sila. Oh. Sabi ang klaro dito, mga kapatid, who was openly hostile to the Americans, no, and pursue warmer ties with China. Oh. In-express nila, talagang kumbaga in-emphasize nila, no, who was openly hostile, mga kapatid, to the Americans. 'Di ba? Dinamdam ng Amerika 'yun, mga kababayan. Yung ginawa ni former President Duterte, dinamdam nila, mga kapatid. Kasi nga para bang sila yung nawala ng pwesto, no, sa bansang Pilipinas, na kung saan, mga kapatid, no, according sa US, no, inacknowledge sila tayo as oldest treaty ally. Tapos nung dumating si Digong, mga kapatid, no, binalahura sila ni Duterte. Oh. Ay sabi ng Amerika, no, nakipag-meet daw sila, no, si Blinken at si Austin nakipag-meet daw kay President Marcos, na kung saan who has moved the Philippines closer, no, to Washington. Ibig sabihin, mga kababayan, pinapakita lang talaga dito, mga kapatid, na si President Marcos mas gusto talaga niya, no, na itong impluwensya ng bansang Amerika compare sa China. Kasi nga, kung ako lang din, mga kababayan, no, sa kabila ng mga ginagawa ng mga taga-China sa atin ngayon, gugustuhin pa ba natin mas maging close tayo sa kanila? Di ba? Mas gugustuhin pa ba natin yon? No? Siyempre, dito na tayo sa US. Kasi nga, mga kapatid, no, may maganda tayong future na aasahan dito. At ang US kasi, mga kababayan, stable na. At bukod dyan, no, malakas talaga ang kanyang impluwensya. Di ba? Compare mo naman sa China. Nandoon na tayo sa malakas yung kanilang bansa. Pero in terms of influence, mga kapatid, no, wala. Gulo ang dala ng China, mga kababayan. Gulo. Di ba? Wala silang impluwensya, mga kapatid. Bad image pa nga sila eh. Unlike sa Amerika, mga kababayan, no, hindi naman sa pagiging pro-American ako. Kasi ako, mga kapatid, mas gusto ko talaga Amerika kumpara sa China. Promise, mas gusto ko. Kasi nga, mga kababayan, tinitingnan ko kasi dyan, ang Amerika kasi,
no? Matagal nang nakapag-build ng kanilang reputasyon, 'di ba? Tsaka kung titingnan natin mga kapatid, kahit saang lupalop ka ng mundo, 'di ba? Dollars, currency nila ang ginagamit. Diyan pa lang mga kababayan, makikita mo na, no, na ganon sila ka makapangyarihan. Ganon sila ka maimpluwensya. Kaya mas pabor pag dito tayo, no, papanig sa bansang Amerika. Compare naman dito sa China na malakas lang yung kanilang bansa. Undeniable naman yan mga kapatid na malakas ang bansang China. Nandyan na yan eh. No? Kasi in terms of military power, no, ano bang laban natin sa kanila? Kasi kompleto sila. Pero pag reputasyon ang pinag-uusapan, no, malayong malayo ang bansang China sa Amerika. 'Di ba? Malakas din ang market share ng China kasi halos naman lahat ng bansa ngayon merong market ang China eh. Yun nga lang mga kababayan, no, dahil sa katarantaduhan ng China, delikado din yung ginagawa nila. No? Pero hindi sasapat yan, no, sa kung anong meron itong bansang Amerika mga kapatid. Iba ang US mga kababayan. Hanggat US pa ang international currency na ginagamit mga kapatid, no? Indikasyon po 'yan na nasa posisyon pa rin ang US. 'Di ba? Kinikilala pa rin yung kanyang impluwensya. Ngayon, ano ang masasabi dito mga kapatid ng nila Duterte? 'Di ba? Anong masasabi ng kampo nila Duterte dito? Mismong Amerika na mga kababayan ang nag-debunk sa kanilang mga claims. No, na hindi tayo tutulungan ng bansang Amerika. Ano to? $500 million mga kapatid. $500 million. Diba? 29 billion yan mga kababayan. Napakalaking bagay na po niyan mga kapatid. No? Para sa ating modernisasyon, sa ating mga kagamitang pandigma. Diba? Malaking bagay yan mga kababayan. Malaking tulong na yan. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga sinasabi nila, lahat ng paninira nila mga kababayan na ginagawa sa administrasyon, hindi nila madidinay mga kapatid sa taong bayan na si President Marcos, no, may ibang may iba siyang kumbaga charm, no, na kung saan mga kapatid lahat ng bansa na-emphasize, no, sa harapan nila ang bansang Pilipinas. Kumbaga nagiging visible tayo mga kapatid, no, sa harap ng mga malalaking bansa. Pero kahit sa mga international news ngayon mga kababayan, 'di ba? Pinag-uusapan ang sitwasyon ng Pilipinas. Nababahala sila mga kapatid, no? Nahahabag sila sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Noong kapanahonan ni Digong mga kababayan, may ganito bang simpatya pinakita itong mga malalaking bansa na ito? Wala mga kapatid. No? Kasi nga, kumampi tayo dito sa bansang China na isang komunistang bansa. 'Di ba? Doon tayo pumanig Kaya walang nagpakita ng suporta sa atin. Pero tingnan nyo. Noong si Marcos ang naging presidente, no, lumapit siya sa Amerika. Lahat ng mga kaalyadong bansa ng Amerika, mga kababayan, nandyan sila. Nagpapakita ng kanilang suporta, no, sa bansang Pilipinas dahil dito sa mga pinaggagawang pang-aabuso ng bansang China. 'Di ba? Ganun lang kasimple yung mga kapatid. Anyway guys, dito ko natatapusin ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.